Narito ang Spark 20 Pro at ang Infinix Hot 40 Pro. At sa video na to, aalamin natin kung sino nga ba talaga sa dalawang bad boy phones na to ang dapat o karapat-dapat yung bilhin para sa kanyang specification, presyo, and also overall performance. Madami kasi mga nagsasabi na go for Spark 20 Pro at marami din mga nagsasabi na doon na lang tayo sa Hot 40 Pro ng Infinix. Kaya sa video na to, ipag-compare natin yung mga specification, performance, camera, at kung ano-ano pa ng both device na to para malaman natin kung sino nga ba talaga ang dapat or masulit sa dalawang phone na to na bilhin. Kaya kung interesado ka, tara, simulan na natin to. Let's go! So mga kapare ko, para maging maganda yung video flow natin, hahatiin natin to sa 5 criteria at doon natin i-scorean itong both device na to. At yan yung design, display specs, performance specs, camera, and also yung kanyang presyo. Ito kasi yung mga main na kinakailangan nating alamin para malaman natin kung ano nga ba yung best or merong pinakamagandang specs and also pinakamagandang presyo pagdating sa dalawa. Kaya ngayon, pag-usapan na natin. Okay, simulan natin sa looks, design, and build quality ng both device na to. By the way mga pare ko, gusto ko lang linawin na subjected part itong ating mismong design specs kasi hindi naman talaga natin to dapat minamatters pero gusto ko rin din malaman ninyo kung ano ba yung unique pagdating sa design ng both device na to. Anyway, simulan muna natin sa Tecno Spark 20 Pro. Pagdating sa design nito mga pare ko, just a minimal look, walang masyadong add or walang masyadong garbo dito, just a straightforward design. Meron siya ditong Tecno Spark logo sa gilid na hindi naman ganon kalaki at hindi din ganon kaliit, sakto lang yung size and also hindi po iba yung kanyang kulay. So ibig sabihin, medyo transparent siyang tingnan dito sa back part. And then pagdating sa kanyang detailed, meron siyang konting cross pattern effect dito, yung mga lines sa gilid yan na nagpo-form ng cross pattern. Dinagdag yan na detailed pagdating sa design ng Tecno Spark 20 Pro. By the way, may mga different color variants nga pala itong Tecno Spark 20 Pro. Yung gamit natin dito is yung Moonlit Black na bestseller ngayon ng Tecno Spark 20 series. Pagdating naman sa camera placement nito mga pare ko, elevated na rin to. However, yung setup niya talaga is pang iPhone. So kapag tinignan mo nga yan dito mga pare ko, yung mga talaga siyang iPhone tingnan at ito yung pinakamalapit talaga naka-look alike ng iPhone pagdating sa Android phone. As in, medyo makapal lang yung camera niya and then medyo elevated lang ng konti. Pero yeah, iPhone looks Pero yeah, marketing is marketing. And to be honest, gusto ko naman yung overall looks nitong Tecno Spark 20 Pro. However, pagdating sa kanyang camera placement, doon medyo ligwak sa akin itong device na to. Pagdating naman sa sides ng device na to, supported din ito pare ko ang 3.5mm audio jack. Meron na rin itong dual speaker and also ito ay naka-side mounted fingerprint. At pagdating sa build quality nito, ito yung naka-plastic back, plastic frame, and glass front. Pagdating naman sa Infinix Hot 40 Pro, yung variant naman na gamit natin dito is yung Palm Blue. Isa rin to sa pinaka-unique at magandang color variant ng Hot 40 Pro. Anyway, pagdating sa kanyang looks, just a minimal look lang din, same ng Tecno Spark 20 Pro. Meron ding matte black finish at meron din ditong Infinix transparent logo sa gilid na kung saan same lang din ang placement ng Tecno Spark 20 Pro. Ang pinaka-unique at magandang detail na nakita ko dito sa design ng ating Infinix Hot 40 Pro is yung pagko-color changing ng background niya in a reflection way. Pag natatapatan kasi ito ng ilaw or kaya ng sikat ng araw or any kinds ng source ng light, medyo nagkakaroon to ng combination ng pink and also ng orange or yellow dito sa likod ng part niya na nagbibigay ng detail pagdating sa design nito. At pagdating naman sa camera placement nito, same lang din yung pula ko sa Tecno Spark 20 Pro na iPhone camera setup looks lang din tingnan yung kanyang camera part. Pero unlike sa Tecno Spark 20 Pro, medyo malapad yung pinaglagyan ng camera nito. Pero yung endpoint nito, same pa rin sila ng placement. Kahit medyo mas makapal yung tingnan, same pa rin naman ang placement ng camera. So wala pa rin naman pinagbago para sa akin kung ako yung tatanungin kasi nandun pa rin yung trademark ng iPhone camera setup. At pagdating naman sa sides nito, same lang sila ng Tecno Spark 20 Pro na supported ang 3.5mm audio jack and then meron din dual speaker. At pagdating sa build quality nito, meron lang din tong glass front, plastic frame, and plastic back. Just a typical build pagdating sa mga budget smartphone. Pagdating dito sa design, looks, and build quality, pantay na pantay lang sila and usually subjective naman ito. Maaring gusto nyo yung looks ng Tecno Spark 20 Pro or ng Infinix Hot 40 Pro pero hindi gusto ng iba or hindi ko gusto. Kaya dito talagang natural na pantay lang silang dalawa or tabla lang ang laban. Moving on, pag-usapan naman natin kapara ko yung kanilang display specs. Unahin na muna natin dito ang Tecno Spark 20 Pro. Meron itong 6.78 inches IPS LCD panel, 120Hz at merong display resolution na Full HD Plus 1080p resolution display. Pagdating naman sa max brightness neto, meron itong 500 nits peak of brightness. Pagdating naman sa Infinix Hot 40 Pro, meron din itong 6.78 inches IPS LCD panel, 120Hz, 500 nits peak of brightness,
1080p Full HD Plus resolution display. Pagdating dito mga pare ko, usually wala silang pinagkaiba. Same panel which is LCD, same resolution which is Full HD plus 1080p resolution display, same size, and also same lang din ang kapal ng bezels and ng chin. Ang pinaka noticeable pagdating dito sa dalawang device ito is yung kanilang chin. Talagang makapal mga kapare ko. Kumbaga sa size ng katawan, medyo mataba na to at maraming sugar yung kanyang bapa. Okay, nice joke pare ko. Pagdating naman sa wideband security level ng device na to, both lang sila na may wideband L1 support. At pagdating din sa video playback specification sa Netflix, naka wideband L1 na rin to. Meaning, makakasigurado tayo na makakapanood tayo dito ng mga Full HD plus resolution ng videos pagdating sa movies, anime, or series sa papanood din natin sa platform na to at sa other platform pa. Anyway, pagdating dito sa display part, same lang sila ng specs, same lang din ng mga supported. So, ibig sabihin, tabla sila sa part na to. Ngayon, pumunta naman tayo kapare ko sa performance specs para malaman natin kung ano nga ba yung kayang ibigay na performance ng device na to. Okay, unahin na muna natin yung Tecno Spark 20 Pro. Pagdating sa chipset na ginamit dito, meron tayo ditong MediaTek Helio G99 6nm, merong octa-core, max clock speed na 2.2 GHz, walang bago, just irregular G99 with a GPU na Mali G57 MC2. By the way, pagdating sa Antutu benchmark and also thermal test, ipapakita ko na lang doon sa simulan ng ating gaming part para tuloy-tuloy yung video natin. Anyway, ang maganda pa dito, meron tong UFS 2.2 dahil hindi na ginamitan ito ng lumang storage version, which is nice pagdating kay Tecno. Pagdating naman sa Infinix Hot 40 Pro, meron ditong chipset na MediaTek Helio G99 6nm, just the same. Octa-core CPU na may 2.2 GHz max clock speed, Mali G57 MC2 na GPU, walang bago, just a regular thing. So, ibig sabihin, same chipset lang itong both device na to. So, makakaasa ba tayo ng same performance din sa gaming? Yan yung aalamin natin mamaya. Pagdating nga pala dito sa kanyang storage version, meron lang din tong UFS 2.2 at same nga rin pala sila mga kapare ko na meron memory card slot. Kaya, yeah, kung bibili kayo neto, don't worry, kahit naka 256GB of storage na kayo at 8GB RAM, wala kayong magiging problema pagdating sa memory card slot. Moving on, dahil nga performance specs part ito, syempre hindi mawawala ang game comparison. Unang-una, ito nga pala muna yung ating Antutu benchmark score result. At kung makikita ninyo, same lang tayo dito na nakuha na result pagdating sa Antutu benchmark score kasi usually ito ay G99 trademark. Pagdating sa kanyang score, lagi yan nasa 400 plus or 400k plus yung kanyang Antutu benchmark. Pagdating sa CPU, pagdating sa GPU score, just the same, walang pinagkaiba. Yan ang trademark ng typical G99. At yeah, hindi pa rito inaalis hanggang ngayon 2024. Nice. Anyway, pagdating naman sa kanilang thermal mga kapare ko ay okay na okay din dahil hindi naman kilala ang G99 sa pagkakaroon ng thermal throttling. Usually, isa yan sa pinaka-goods at ang unang 4G chipset mula noon hanggang ngayon. Anyway, ngayon daanan na muna natin yung gaming test ng both device ito para malaman natin yung performance nilang dalawa. By the way, ito nga pala yung mga settings mga kapare ko na supported sa mga games. Yung mga nakasetup dyan is yung playable settings sila. Ibig sabihin dito mag-work ng perfectly fine yung dalawang device ito. Playable, yan yon mga kapare ko. Check nyo na lang dyan. And then ngayon mag-jump na tayo sa gaming test. Unahin na muna natin yung most playable games dito which is Mobile Legends. Pagdating dito mga kapare ko, ako na nagsasabi sa inyo 101%. Walang magiging problema ang Spark 20 Pro and also Hot 40 Pro pag MLBB lang yung usapan. Playable ng Mobile Legends dito. Hindi ko nakitaan ng pag FPS drop dito or kahit thermal throttling. Wala yan mga kapare ko kasi ganun naka-optimize din itong ating G99. Ayun yung kagandahan sa medyo mga old chipset na. However, hindi nga lang ganun ka-powerful. Kaya medyo problem din siya sa ibang game. Pero kung usapang MLBB, both device na to ay playable sa MLBB. Ngayon naman medyo dumaan tayo sa medyo mabigat na game ngayon which is Firelight 84. Sa Firelight 84, yung performance niya dito is very nice and smooth mga kapare ko. Wala akong nakitang problema both device. Wala akong nakitang issue pagdating sa FPS drop. However, yun nga lang balanced graphical settings. So, umasa na kayo dyan ng medyo, alam nyo na, medyo potato graphics. Kasi sa gantong settings lang magiging playable yung Firelight 84 sa both device na to. At yeah, pagdating naman sa kanilang responsiveness, pagdating sa kanilang FPS, pretty decent. Meron tayong 60 FPS dito. Meron pang ang pagkakataon na umaangat sila ng 90, 80, pero madalas talaga 60 FPS. Yan yung based FPS dito sa Firelight 84 pagdating dito sa both device na to. And
kung ako yung inyong tatanungin, pretty decent na yan para sa akin. Kung playable yung Pirate 84, okay na yan for me. Ngayon naman mga kapare ko, sinubukan din natin dito yung isa pa ninyong most requested game, which is Genshin Impact. Pagdating sa Genshin Impact, hindi na natin kinakailangan pang umasa sa magandang performance, pero playable naman ang Genshin Impact pagdating sa both device na to. Hindi tayo makakaasa ng smooth gameplay dito sa Genshin Impact dahil nga G99 lang naman yung chipset natin, pero ang maganda dito, playable siya at for sure yung FPS na naglalaro dito is 30, 40, ganyan at for sure nagdadrop yan hanggang 27 FPS. Ngayon naman mga kapare ko, pumunta tayo sa ating CODM at alam na naman ninyo yung sakit ng graphical settings and FPS settings dito, high lang tayo dito mga pare ko. At pagdating sa kanyang gameplay, hindi na rin natin kinakailangan pang i-discuss ng mabuti or i-discuss ng mas malalim pa pagdating dito sa CODM kasi kung alam na ninyo yung performance ng G99 is smooth na smooth, walang problema, temperature, wala ding issue at syempre yung kanyang performance wala din problema dito. Walang FPS drop tayo matatala dyan kasi G99 yun nga lang hindi pa rin ganon ka-optimize ang Helio G99 chip dito sa game na to kasi mula nung unang release ng G99 hanggang ngayong taon as in 2024 ganyan pa rin yung supported settings niya, high settings pa rin which is basta ang endpoint is playable siya sa CODM kaya wala na rin tayong problema or kaso about doon. Anyway, pagdating dito sa gaming part, same lang silang nanalo sa criteria natin dahil G99 lang naman yung same nila na chip kaya wala talagang pinagkaiba yan pagdating sa performance. Moving on, ngayon pag-usapan naman natin yung camera part ng both device na to. Usually, meron lang silang same camera setup which is triple camera and then same lang din sila ng mga megapixel na meron dito. Both na meron silang 108 main megapixel camera, meron din silang 2MP macro camera and also AI lens or auxiliary lens. Pagdating naman sa video capabilities, kaya ng both device ito na mag-shoot ng 2K at 30fps and also 1080p at 60fps. Anyway, pagdating naman sa selfie camera ng both device ito, same lang din sila na merong 32MP at same lang din na kaya mag-shoot ng 2K at 30 and 1080p at 60fps. Pagdating naman sa photo and video quality nito, syempre almost the same lang silang dalawa. Pero mas nakita ko na mas medyo saturated yung mga kuha or mas maganda yung color quality sa Infinix Hot 40 Pro. Pero in a different light situation lang. Masasabi ko pa rin na almost the same sila kapare ko ng photo quality. Pagdating sa color, pagdating sa sharpness, pagdating din sa mga issues niya, like yung soften part, ganun na ganun pa rin. In terms of detail, mga pare ko, about sa 108 megapixel camera, just the same pero may nakita akong konting issue lang naman pagdating dito sa Tecno Spark 20 Pro. Kapag gagamitin kasi natin yung 108 megapixel camera niya, sometimes hindi to responsive. Ang ibig sabihin, sometimes gumagana yung 108 megapixel camera niya, sometimes hindi. Upon checking sa issues na to, nakita ko yung solusyon na pwede nyong gawin kapag hindi gumagana or nagre-response yung 108 megapixel. Ang kinakailangan nyo lang gawin is i-on din yung AI features ng camera. And then, okay na siya. Kaya ako nasabi na konting issue lang naman ito ng Tecno Spark 20 Pro dahil hindi naman ko lagi itong nai-experience. So, mayroong pagkakataon na nai-experience and I think mababago naman ito ng software update. Kaya antayin na lang natin sa Tecno gumawa ng paraan about dito. Pagdating naman sa kanilang video quality, wala na rin tayo masyadong aasahan. Hindi ganun ka-stabilize kasi walang OIS or EIS man lang kaya ganun ka-shaky kapare ko yung video quality. Pagdating naman sa details and sharpness, wala na rin ako masyadong masasabi. Hindi ganun ka-okay pero para sa kanilang presyo, pwede na kayo makapag-MyDay gamit yung video na makukuha dito sa Spark 20 Pro and Infinix Hot 40 Pro. Pagdating sa front-facing camera nito mga pare ko, same lang din sila ng kuha, walang masyadong pinagbago. Pero minsan kapag medyo magandang lighting mo, magkakaroon ka ng okay na color tone pagdating sa Spark 20 Pro. Pero most of the time, same lang talaga sila ng kuha. Pagdating naman sa video quality, same lang din, walang masyadong pinagbago. Yung exposure, yung sharpness andun pa rin and sometimes merong mga part na hindi ganun ka-detailed yung kuha pero pwede na rin para sa kanyang presyo, yun lang yung masasabi ko. Anyway, pagdating sa camera part, same lang silang nanalo mga kapare ko kasi wala naman tayong nakita na lumamang. Yun nga lang medyo merong bug pagdating sa Tecno Spark. Anyway, pagdating sa camera part mga kapare ko, same lang silang nanalo dito dahil wala naman tayong nakitang lumamang. Pero may nakita tayong napakaliit na issue pagdating sa Spark 20 Pro which is yung responsiveness issue ng kanyang 108 megapixel camera. Ngayon mga kapare ko, ipag-usapan naman natin yung presyo ng both device na to. Dito nanalo ang Infinix Hot 40 Pro dahil mabibili nyo siya sa halagang 7,099 pesos. Samantalang ang Spark 20 Pro ay mabibili nyo naman sa 7,499 SRP nito. Both 8 and 256GB variant po yan mga pare ko. So ibig sabihin, medyo legwak ng konti ang Spark 20 Pro dito pagdating sa kanilang presyo. Pero ito yung verdict ko
sa both device na to. Ano man sa dalawang ito yung bilhin ninyo, ay sulit din yung pera ninyo in terms of its price. Yung performance nandun, yung camera capability nandun, yung dating nandun. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-okay kasi nga budget phone. Pero pagdating ka pare ko sa kanyang camera, mas nagustuhan ko yung camera capabilities ng Tecno Spark 20 Pro. Dahil sa selfie camera nito, nabigay niya naman yung need natin pagdating sa isang camera na hindi ganun ka-overexpose, hindi din ganun kapangit yung photo processing, yung color, yung sharpness, yung detail, nandoon lahat. Pero halos naman lahat na nabanggit ko kay Tecno Spark 20 Pro ay nandun din kay Infinix Hot 40 Pro. Kaya kayo na lang bahala ka para kayo mamili sa dalawang to kasi both sulit naman talaga itong both device na to. Anyway, bago matapos ang video na to, ano sa tingin ninyo, sino dapat ang nanalo, ang Infinix Hot 40 Pro ba or ang Tecno Spark 20 Pro o talagang tabla lang yung laban ng dalawang ito? Pag-usapan natin yun sa comment section at sa tingin ninyo, sino sa dalawang to ang bibilhin ninyo if pagkakapera na kayo ngayon or binabalak ninyong bilhin ngayon? Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out. Let's go!